Hi mga preni! Puro bili ka na lang ba ng empanada tuwing nasasabik ka? Bakit di natin itry gumawa nito at magluto para sa pamilya? Dahil madali lang itong gawin basta't masipag ka. Halina kayo at itry nyo itong version ko, baka magustuhan nyo. And I'm Fanny from Fanny's Cookery. Ihanda ang mixing bowl. Ganito muna ang gagamitin ko dahil hindi ako nakabili sa palengke. Mas mura kasi doon. Kaya sa palengke talaga ako bumibili yung walang tatak. At magtakal tayo ng 3 cups all-purpose flour. At gagamit din tayo nito. Kukuha lang ako dito ng about 80 grams of butter. Then add 3 teaspoon of white sugar, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon baking powder. I-crumble lang natin ang butter. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan, at mag-a-add ulit ako ng 40 grams of butter. Ito ay leftover ko lang nung nakaraan. Tapos magtakal na rin tayo ng cold water. Little by little lang ang paglalagay habang hinahalo. At total of 1/2 cup cold water ang ating ginamit. Haluin nating mabuti para mag-combine. And wait, gumamit tayo ng kamay sa paghalo para madaling haluin. At para masigurado din na ang tubig ay naabsorb na ng flour. Pagkatapos ay inid natin ang dough for about 6 minutes until become smooth. Kagaya nito oh. Then form into a ball. Dahil ilalagay muna natin ito sa bowl and cover with cling wrap or plastic. At irerest muna natin ito sa ref. Chill for at least 1 hour. May chicken breast tayo, malinis na ito. Slice natin sa sangkalan na ito naman ay binili ko pa sa aming probinsya sa Mindoro. Sumakay pa ito ng barko ha. Mga ganitong hiwa lang dahil ito ay ating gigilingin pa. Pwede namang bumili na din kayo ng ground chicken na. Meron lang akong food processor kaya ako na lang ang magigiling. Ayan, at isama na natin dito ang iba. Ito ay 500 grams ang sukat ha, madami na din. Ayan, tapos na. Hiniwa ko na rin ang iba pa nating sangkap na kailangan para tuloy-tuloy ang ating pagluluto. Diyaran! At sa pinainit na mantika ay ilagay ang sibuyas. Saute until translucent. Isunod natin ang bawang. Saute until aromatic. At maaari na nating ilagay ang ground chicken breast. I-press down para kumalat dahil pwede itong mamuo kapag hindi ka agad nahalo. At kapag nag-brown na, ay lagyan natin ng oyster sauce. Taste accordingly. Haluin until absorb. Lagyan din ng soy sauce. Taste accordingly. Stir fry until absorb. At broth cube, any flavor. Stir to dissolve. Budburan ng pamintang durog. Saute for a seconds. Dice carrot. Maliit talaga ang pag-dice nito ha. Stir fry natin for a minute. At isunod na natin ang diced potatoes. Stir fry for 2 minutes. Takpan natin at lutuin hanggang sa ang gulay ay lumambot. At malambot na nga ito. Maglalagay ako mga preni ng 2 bottle cup of vinegar. Don't stir for a minute. Ang purpose ko ay para hindi agad ito mapanis. Pagkatapos ay ilagay na natin ang bell pepper, dried raisins, and 155 grams green peas. Overload videos ito ha. Stir fry for 2 minutes. Itabi muna at palamigin. 1 hour later ay maglagay ng konting flour sa kneading area. Dahil mamasahin ulit natin ang dough ng bahagya. I-flatten natin gamit ang rolling pin or glass. At hahatiin ko ito para mas madaling i-flatten ayon sa nais na kapal. Ikat natin ang dough into circle at pwede din kayong gumamit ng kahit anong circular cutter na mayroon kayo dyan sa bahay. Marami naman na pwedeng improvise. Or pwede din naman na sa ganito nyo nalang sukatin. 5 inches ang sukat nito. Para-paraan lang mga preni ang ginagawa ko. Ayan, at last batch na ito. May kasabihan nga na kapag masipag ay di may empanada mamaya. Bali nakagawa ako dito ng 17 pieces para sa recipe ito. Madami na yun ah. At mag-start na tayong magbalot. At syempre may grated cheese din ako. Optional lang ito ha, pwede din namang wala kung nais nyo lang din gumaya. Para naman may extra cheesy ang ating fillings. At meron din akong inihandang water and flour mixture.
Ilatag na natin ang mga circle dough. Ayan. Ilagay na natin ang fillings at kayo nang bahala sa dami ha. Lagyan natin ng flour paste to seal. Napakadali lang sundan ang proseso, di ba? Basta naman mahal mo ang ginagawa mo, ay lagi maganda ang magiging resulta nun. Tapos lagyan natin ng design ng gilid, kayo na ang bahala sa nais nyo. Gusto ko lang yung ganitong design na parang dumplings lang. O di ba maganda din naman. Basta kayo nang bahala ng sa inyo. Kahit ano naman ay pwedeng pwede. Gaya nitong tinidor na ito ay common na at napakadali din gawin. Sobrang malalaki itong ginawa ko kumpara sa tinitinda sa labas. Kasi pangkain nga lang namin ito. Diyan tapos na. At maaari na nating i-direct fry. I-deep fry lang sa pininit na mantika. Malaki ang aking kawali kaya pagkakasyahin ko na itong 8 pieces dito. Bali-baligtari lang natin para maluto naman ang kabilang side. Fry until golden brown. Gaya nito oh. At remove from oil. At meron pang isa. I-brush natin with egg whites ang empanada. Ito ay isang option kung nais nyo rin ay may egg. At talaga namang mas bet ko kapag may egg sa labas. Same cooking process lang ito ha, nagagawin. Ayan at hanguin na natin pag brown na. Luto na at pinatutulo ko muna dito ang excess oil. At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito, ay mga tagasa naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Huwag kukurap mga preni dahil ito na ang ating masarap na chicken empanada. Promise hindi kayo magsisisi dahil worth it naman ang paggawa nito. Lalo na't ikaw mismo ang gumawa ng ihahain sa pamilya. May DIY sauce akong ginawa, mayonnaise, vinegar, and soy sauce. Kayo nang bahala sa nais nyong sausawan. Dahil pwede din namang wala na dahil masarap na din ito at malasa. Kumusta naman po? Pasado pa ang reseping ibinahagi ko today. Tikman na natin. Ayan at ang crunchy ng empanada crust. At hanggang kinabukasan pa ito ay pwedeng pwede. Kahit hindi ilagay sa rep. Napakasarap pa rin. Panalo talaga ang sarap. Try na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!